Kapag narinig natin ang salitang nuclear, ang unang pumapasok sa isip natin ay ang mismong pagsabog, ang nakakasilaw na liwanag at ang dambuhalang mushroom cloud. Pero ang totoong bangungot, nagsisimula pa lang kapag natapos na ang pagsabog. Para malaman natin ang totoong mukha ng nuclear aftermath, hindi natin kailangang mag-imbento ng senaryo. Nangyari na ito sa totoong buhay sa pamamagitan ng dalawang pinakamalalang nuclear disaster sa kasaysayan. Ito ang Chernobyl noong 1986 at ang Fukushima Daiichi noong 2011. Unang phase, ang fallout o ang invisible na lason sa hangin. Nung sumabog ang Chernobyl sa Ukraine, ang radioactive smoke ay umabot hanggang sa buong Europe. Libo-libong bata ang nagkatayan ng cancer dahil sa nakontamina ang damo na kinakain ng mga baka na naging dahilan ng nakakalasong gatas. Sa Fukushima naman, iba ang naging takbo ng sakuna. Ang malakas na lindol at tsunami ang nagdulot ng mechanical at power system failures na humantong sa aksidente sa planta. Ayon sa mga international na pagsusuri, walang kumpirmadong namatay dahil sa acute radiation sickness. Ngunit ang biglaang paglikas ng libo-libong residente, lalo ng mga matatanda at may sakit, ay nagdulot ng matinding stress, pagkaantalan ng gamutan, at iba pang seryosong epekto sa kalusugan. Bukod dito, malaking bahagi ng radioactive contamination ang napunta sa karagatan, dahilan upang magkaroon ng pangmatagalang pangamba sa marine ecosystem at kabuhayan ng mga komunidad na umaasa rito. Dito natin makikita ang pangmatagalang epekto sa kalikasan o environmental ruin na dulot ng nuclear disaster. Sa Chernobyl, mahigit 2,600 square kilometers ang naging extraction zone, isang lugar na hanggang ngayon ay may mahigpit na limitasyon sa paninirahan ng mga tao. Samantala, sa Fukushima, umasos ang Japan ng daang-daang bilyong dolyar para sa decontamination, compensation at rehabilitasyon matapos ang sakuna. Ipinakita nito na ang epekto ng isang nuclear disaster ay hindi matatapos sa araw na aksidente. Maaari itong mag-iwan ng mga problema na aabutin ng maraming dekada at henerasyon bago tuluyang malagpasan. Ang epekto ng isang nuclear disaster ay hindi lamang nasusukat sa mga nasirang gusali, infrastruktura o agarang pinsala. Ang tunay na hamon ay ang pangmatagalang epekto nito sa tao, kalikasan at mga susunod na henerasyon. Ang radiation ay maaaring manatili sa kapaligiran sa napakahabang panahon, magdulot ng malawakang paglikas ng mga komunidad, at mag-iwan ng mabigat na pasanin sa ekonomiya at kalusugan ng mamamayan. Kung sa mga bansang may mas maunlad na teknolohiya at mas matagal na karanasan sa nuclear energy tulad ng Japan at ilang bansa sa Europe, ay hindi lubusang maiwasan ng mga nuclear disaster. Paano pa kaya sa Pilipinas? Sa usapin ng Bataan Nuclear Power Plant or BNPP, maraming tanong ang nananatiling hindi nasasagot. Mula sa mga ulat ng depekto sa pasilidad hanggang sa mahabang panahong hindi ito nagamit at hindi na-maintain bilang isang operational nuclear facility. Hihintayin pa ba nating maranasan ang isang trahedya bago natin seryosohin ng mga pangmatagalang panganib na kaakibat nito? Panahon ng pag-isipan kung anong uri ng enerhiya at kinabukasan ang nais nating ipamana sa susunod na henerasyon. Sign our petition now. Ibahagi rin ang mensaheng ito upang mas maraming Bataenyo ang magkaroon ng sapat na impormasyon at makilahok sa kampanya.